Dinamayan nga nila Sandy at Carol ang maginang Jill at Gio. Sinabi ng mga ito na parang second mother na daw sila ni Gio, kaya niloko pa nila si Jill na kapag may nangyaring masama dito, sa kanila na nito iiwan si Gio. Pero sinabi naman ni Jill na walang mangyayaring masama sa kanya, kaya't nagyakapan na ang mga ito at nagpasalamat si Gio kina Carol at Sandy. Samantalang sa dating hotel na tinitirhan nila Jill at Gio, pumunta itong si David. Sinabi nito sa receptionist na dati na daw itong nag-stay noon kaya magpapabook daw ulit ito. Tinanong nito kung available pa ang room 114 dahil yun daw ang ginamit nito noon at gusto daw niya ang view doon. Kaya chinek naman ito ng receptionist at sinabi nito kay David na available pa ang room 114. Kaya tinanong siya kung kukunin niya daw ba ito. Kaya naman kinuha ni David ang room 114. Nang magbabayad na si David, ibinigay nito ang credit card sa receptionist pero sinabi ng receptionist sa kanya na invalid na daw ang credit card nito. Hindi naman naniwala si David kaya pinasubukan niya ulit ito sa babae. Pero sinabi ulit ng babae na invalid pa rin ito. Sige, ikakash ko na lang. May ATM bang malapit dito? Dagdag pa ni David. Kaya itinuro naman ng receptionist kung saan matatagpuan ang ATM machine nila. Pero pagkapasok ni David sa ATM nito sa machine, invalid na rin ito. Kaya biglang umalis na lang ito at dumiretso ito sa opisina nila. Pagkarating sa opisina, galit na galit nitong tinawagan si Migs para tawagan nito ang accountant ng opisina nila. Pero nung nandun na siya, nag-text itong si Lexi ng "Come home now." Kaya umuwi agad itong si David sa bahay nila at nadatnan niyang ikinakarga na sa isang truck ang mga gamit sa bahay nila ni Lexi. Galit nitong ipinapababa ang mga gamit pero sinagot siya ng mga ito na pinapakarga daw ito ng boss nila. Kaya sumagot si David nang ako ang boss dito. Pero biglang lumitaw si Mr. Lucero at sinabi nito na iba na daw ang boss doon. Sabay itsa sa bag ni David. Sinabi nito kay David na dumating na daw ang pinakahihintay nito, ang araw na tuluyan ng sinira ni David ang lahat. Hindi daw papayag si Mr. Lucero na hindi ito makikialam sa mga panlolokong ginawa ni David sa anak nito. Nagpaliwanag naman itong si David at sinabi nito kay Mr. Lucero na hindi daw totoo ang mga sinabi ni Jill. Pero sinagot siya ni Mr. Lucero na lahat ng mga karangyaan na meron ka ay dahil naging parte ka sa buhay ni Lexi. Pero sinagot siya ni Mr. Lucero na lahat ng karangyaan na meron ka ay dahil naging parte ka sa buhay ni Lexi. Pero dahil hindi na siya masaya, mawawala na din ang lahat sa iyo, ani pa ni Mr. Lucero. Nakiusap si David kay Mr. Lucero pero dinuro siya nito na layuan na nito ang anak na si Lexi. Sinabihan pa nito si David na para daw itong linta. Tinanong ulit ni David kung paano na ang kumpanya, pero sinagot siya ni Mr. Lucero na nag-sign ka ng prenuptial agreement, di ba? Ipinagawa ko ito dahil alam kong isa kang hayop na hindi mapagkakatiwalaan. Dagdag pa nito. Dahil wala na daw nagawa at naipundar itong si David, wala daw itong makukuha dahil Lexi owns everything at ito na daw ang bagong boss ngayon. Paalis na sila Lexi at ang pamilya nito nang pigilan ni David sina Lexi, pero galit siyang kinausap ni Lexi. At sinabi na to na hindi daw ito doktor pero matalino din daw ito. Pareho lahat, copy-paste lahat. Akala mo ba hindi ko mapapansin? Sabi ni Lexi. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi naman ni David. Naririnig kong binabanggit mo ang babe sa tuwing nananaginip ka, David, ani pa ni Lexi. Pero sinagot siya ni David nang hindi daw nito kasalanan dahil 15 years daw silang kasal ni Jill. Pero para kay Lexi, iisa lang ang hiniling nito, ang mahalin siya at ang anak nila. Pero hindi pa daw ito nagawa ni David. Kaya din nito si David na obsessed na ito kagaya ni Jill. Kaya magsama kayo, sabi pa nito. Sabay alis na sa bahay nila. Sa labas ng bahay nila Lexi, nasa labas pala ang kotse ni Jill. Nakita ni David si Jill pero hindi ito bumaba sa kotse. Bagkus pinaandar na nito ang sasakyan at umalis na ito doon.
Dali-dali namang bumalik si David sa bahay nila at pilit binubuksan ang pinto ng dating bahay nila ni Lexi. Pero hindi nito nabuksan. Unti-unting naupos at umiiyak si David sa harap ng dating bahay nila ni Lexi. Habang nagmamaneho si Jill, tinawagan nito si Gio at sinabi nito sa anak na tapos na at makakauwi na din sila sa dating bahay ng mga ito. Kaya nagtataka itong si Gio at tinanong siya kung okay lang daw ba ang ama nito. Biglang napahinto si Jill at binalikan nito si David. Galit naman itong si David at tinanong nito si Jill ng, masaya ka na? Pero imbes na sagutin ni Jill ang tanong nito, sinabi nito kay David na pwede itong mag-stay muna sa hotel na pinabook nito. Pero tinanggihan naman ito ni David dahil hindi daw nito kailangan ang tulong niya. Alam mo, hindi ako naaawa sa'yo, pero kailangan kong malaman kung saan ka nag-i-stay dahil alam ko kung ano ang pwede mong gawin. Kay Fred ang negosyo mo, kay Lexi lahat ng gamit mo, walang-wala ka na David. Wala kang pera, wala kang bahay, wala kang kotse, kaya ihahatid na kita sa hotel, dagdag pa ni Jill. Pero tumanggi pa din itong si David. Sinabi ni David na kasalanan daw lahat ito ni Jill. Ginusto daw nito lahat ni Jill at pati asawa at anak nito, kinuha daw nito. Pero sinagot siya ni Jill na wala itong kasalanan dahil sila mismo ang umalis, sabi pa nito. Sinabi ni Jill kay David na hindi ito ang may kasalanan kung bakit lumayo ang loob ng anak sa ama nito. Kaya naman sinagot siya ni David na hindi daw alam ni Jill kung ano ang iniisip ni Gio. Alam mo ba kung bakit siya lumayo dati? Alam ba niya kung anong ginawa mo sa akin ngayon? Sabi nitong si David kay Jill. Hindi na kayo magiging maayos, Jill, dahil hindi na iyon magtitiwala pa sa iyo, dagdag pa nitong si David. Sinabi pa ni David kay Jill na mamamatay daw muna ito bago nito mapapaalis si David sa Baguio. Dahil sa inis ni Jill kay David, tinalikuran na niya ito at paalis na sana si Jill nang biglang inagaw ni David ang sipi nito. Kaya galit na galit itong si Jill na nakikipag-agawan sa sipi nito kay David. Pero hindi ito ibinalik ni David. Bagkus tumakbo na siya palayo. Kaya galit na sumakay itong si Jill sa kotse nito at pinaandar na ang sasakyan para masundan itong si David. Ano na kaya ang susunod na mangyayari dito sa The Broken Marriage Vow?